So again, sa lahat po ng mga bago po nating nakasama, we welcome you here. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa mga bago po nating nakasama po ngayon. At dito po sa ating pong simbahan, you are so much welcome. At kung wala pa po kayong tinuturing ng inyo pong tahanang simbahan, ang GS The River of Life po ay very open po para po sa bawat isa sa inyo. Dito po sa lugar po na ito ay wala pong ibang itinataas kundi ang ating Panginoong Jesucristo po lamang. Amen po. And of course, yung pong mga comeback. So, welcome back sa mga ngayon lang po ulit natin nakasama. We missed you. At dalangin namin na patuloy po tayo na sama-sama na mag-aral ng salita ng Diyos para mas lumago pa po tayo sa ating po mga pananampalataya. Amen. So, tayo po ay dumako sa salita ng Diyos. But before anything else, tayo po muna ay yumuko at tayo panandali ang manalangin. Father, we thank you for this morning. Salamat dahil ikaw ang nagdako sa amin sa bawat isa, nag-ingat, patungo po rito sa inyo pong tahanan. Dalangin namin, O Diyos, ang pangunguna po ninyo at dalangin namin na ikaw po ang magsilbing tagapagturo po sa amin. At anuman, O Diyos, ang aming pumapakinggan na inyo pong mga salita ngayong pong umaga, nawa po ito ay tumimo sa aming pong mga puso't isipan upang magsilbing pananampalataya sa bawat isa sa amin at malakaran po namin sa aming pong mga araw-araw na buhay. Strengthen us, Lord God, with your word. At ikaw po, O Diyos, ang patuloy na mapapurihan. Sa pangalan ni Jesus, sa pong aming dalangin. Amen. Amen. Ang title po ng ating pong pag-uusapan sa umaga po na ito is One Man Should Die. One Man Should Die. Alam po ninyo, bawat tao ay eventually will make a decision patungkol sa ating pong Panginoong Jesucristo. Yung iba, maaaring sila po ay maniwala at ang bunga po nito ay buhay na walang hanggan. Subalit, meron ding mga iba na magre-reject sa ating Panginoong Jesucristo despite seeing clear evidences ng mga bagay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa ating po pinag-aaralan in the book of John, we are entering chapter 11 na po. Actually, we are in the last part ng chapter na ito na kung saan si Lazarus ay muling nabuhay mula sa mga patay and it became a defining moment. A defining moment of who Jesus is. At nakita ng maraming mga tao ito pong miracle po na ito at ganun din na marami po sa kanila ang naniwala sa ating pong Panginoong Jesucristo. But the thing is, some of them reported our Lord Jesus Christ doon po sa mga religious leaders that instead of worshiping Christ, ito pong mga chief priests at mga Pariseo, they began plotting the death of our Lord. And yet, what they intended for evil, na kanila pong pinaplano, it was actually a sovereign plan of God for our salvation. At sa ating pong pag-aaral ngayon, from verse 45 to 57 in John 11, makikita po natin kung papaano ang ating Diyos ay ginamit po niya ang kamatayan ng isang tao na kung saan para iligtas ang lahat ng mga mananampalataya at i-gather yung kanyang mga anak into one faith, one family. So buksan po natin ang ating po mga Bible starting with verse 45. Ang sabi po dito, many of the Jews therefore who had come with Mary and had seen what he did believed in him. So maalala po ninyo last week sa ating pong pag-aaral, nung ang ating Panginoong Jesucristo ay dumating doon sa Bethany at nalaman po ito ni Mary dahil sa balita ni Martha, agad-agad siyang pumunta at marami ang sumunod kay Mary sa kanyang pagpunta sa Panginoong Jesucristo. At nung makita nila na ito pong si Lazaro ay nabuhay na mag-uli, some of them believe in him. So kung mapapansin po natin, starting from chapter 11, there is that purpose
ng ating Panginoon na binanggit niya sa kanya pong mga alagad. Nang sabi po niya na ang purpose ng kamatayan ni Lazaro ay para makita ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan na yon. And salvation is received by everyone who believe in Jesus by His grace alone. No? And that purpose of the dying of Lazarus, no, it became a salvation for those who believe in the Lord Jesus Christ. Grace was bestowed to them as they had seen the miracle done by the Lord Jesus Christ. So kitang-kita nila kung ano yung miracle na ginawa ng ating pong Panginoong Jesucristo nung buhayin niya ito pong si Lazaro mula doon sa pagkamatay. Remember na si Lazarus was declared 4 days dead already nung time na yon. At nung makita nila at dahil nakita nila yung miracle po na yon, sila po ay naniwala sa ating Panginoong Jesucristo. But the thing is this, in John chapter 20 verse 29, ang sabi po ng Panginoon, "Blessed are those who have not seen and yet have believed." The grace of God, yung pabiyaya ng Panginoon, ng pagpapakita niya ng kanyang kapangyarihan ay naroon doon sa mga tao upang sila ay maniwala. No? At ganun po ang tao na kung minsan, hanggat hindi nila nakikita, sila ay hindi maniniwala. But the thing is, our Lord Jesus Christ, ang sabi doon, mapalad ang mga naniniwala bagamat hindi nila nakikita. And we are those people na hindi natin man nasaksihan yung pumuling pagkabuhay ni Lazaro, yet we believe in the power of Jesus. Then you are blessed. We are blessed. And then in verse 46, ang sabi po doon, "But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done." So hindi pala lahat ng kasama ni Maria ay naniwala. No? Or nandoon sila, hindi sila nandoon para makipangis kay Mary, kundi meron din po doon sa samahan po na yon na kung saan naroon lang upang bantayan ang mga kilos ng ating Panginoong Jesucristo. That's why some of them, they went to the Pharisees and told them what Jesus, lahat ng ginawa ng Panginoon, ni-report nila doon sa mga Pariseo. So this time we can see that the Jews were divided. There are those who believe, meron pong mga nanampalataya, at meron naman po na they are just there to make reports about Jesus' works. At ganun din, nakapag nalaman nila kung anong ginawa ng Panginoong Jesucristo, they give all the details to the Pharisees. You know what, church? This is why that it is only through the power of the Holy Spirit that anyone will come unto believing. Tandaan po natin yon. Because even you give your whole self to someone, ibigay mo ang buong buhay mo sa lahat ng tao or kung sa sino mang tao, even they saw a miraculous sign just like the resurrection of someone from the grave. Kung ang kanila pong mga spiritual eyes ay bulag, they will still never believe. Here is the reality of life, mga kapatid, that even you gave everything, sacrifices all things, prioritizes others above yourself, hindi talaga mauubos yung mga sasabihin sa iyo ng mga tao. Ano? Indeed, that you cannot please everyone. Hindi po natin kayang i-please ang lahat ng tao. Someone will believe, some will believe, some will betray. That's why when we serve Christ, and we focus our eyes to our Lord Jesus Christ alone, for He is the author and perfecter of our faith. In Hebrews chapter 12 verse 2, ang sabi po dito, looking to Jesus,
the founder and the perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured that cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Fix your eyes to Jesus. Ang tingnan mo sa iyong paglilingkod, anumang ginagawa mo, ay ang ating Panginoong Hesukristo at siya lamang. Dahil kapag ka ikaw ay nanatili, ang paningin mo sa ating Panginoong Hesukristo, hindi ka mapanghihinaan. That is why in Colossians chapter 3, it says as well that whatever you do, work it heartily. Ano ibig sabihin ng heartily? With all yourself, with all your heart, yung buong buhay mo ng paglilingkod. You work it heartily as for the Lord and not for men. Even if you are working in the church, you are working as a public servant, you work that work heartily ng buong mong puso na ikaw ay naglilingkod sa Diyos at hindi sa tao. Dahil kapag ka ang focus ng iyong paglilingkod ay tao, panghihinaan ka. Because people change. People are different. But God, He is consistent. He is not changing. Katulad nung inawit po natin kanina. Diba? Ang Panginoon hindi nagbabago. Sa lahat ng panahon, siya ay nanatiling Diyos sa atin. Ano man ang mga pinagdaraanan mo, iniwanan ka man ng lahat ng tao, iniwanan ka man ng pinakamahal mo sa buhay, ang Diyos hindi ka iiwanan. Hindi magbabago ang Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin. And knowing that from the Lord, you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. We know na sa ating pong mga buhay, this life will end. Hindi natin alam kung kailan. But the thing is, as we work heartily for the Lord, our hope is not hindi doon sa ginagalawan natin, kundi ang ating pong pag-asa ay sa pangako ng ating Panginoong Hesukristo. He said that we have a reward, na meron po tayong tatanggapin. Pagkatapos ng buhay na ito, ang tatanggapin po natin ay yung mga bagay na hindi nabubulok. Hindi katulad ng mundo, na ang ibibigay sa atin ay mga bagay na nabubulok. But God promises us na kung saan, kung tayo po ay patuloy sa ating pong pananampalataya sa Kanya, we will be with Him forever. And in verse 47 to 48, ang sabi po dito, so the chief priest and the Pharisees, they gathered the council. No, nung malaman nila yung balita na yon na muling binuhay si Lazaro ng ating Panginoong Hesukristo, ito po mga chief priests and the Pharisees, they gathered the council and they said, what are we to do? For this man performs many signs. If we let him go on like this, everyone will believe in him, and the Romans will come and take away both our place and our nation. So nakita po ninyo kung ang mga puso nitong mga Pariseo po na ito. So these people knew what Jesus can do. Nakita nila yung pong mga miraculous sign na ginawa ng ating pong Panginoong Hesukristo. They heard Him of what is Jesus declaring about Himself. Jesus is telling about Himself na siya ay pinadala ng Ama at kung sino man ang mananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. They knew it. Narinig po nila yon. At hindi po itinago yon ng ating Panginoong Hesukristo. He declared Himself to be God in front of them. That they told them na manampalataya kayo sa akin. And you will receive life eternally. But they chose worldly position over our Lord Jesus Christ. Mas gusto nila yung posisyon nila o yung makamundong posisyon na kung anong meron sila kaysa sa ating Panginoong Hesukristo.
Ang ginodiyos nila ay kung ano ang meron sila, kung ano ang katatayuan nila, yun ang gusto nilang maging Diyos po nila. Some people ignores Jesus just because they love the world and what it gives. Karamihan ng mga tao po ay ganoon. Dahil mahal nila kung ano, saan sila meron ngayon, then they ignore Jesus Christ. But little that they know that all things, everything will soon pass away. Remember what happened in Jensen? Sana hindi sa atin mangyari yun. I can imagine magnitude chapter 7. Magnitude 7.8. Hindi ko ma-imagine. Baka mapulbos yung church natin. No? Huwag naman sana mangyari. That's why, nung nakita ko talaga kung paano nagsishake yung mga bata, nakaupo na yung kitang-kita mo pa sila kung paano sila niyuyugyug ng lupa. If that happens in Manila, I don't know. No, hindi ko alam kung anong mangyayari po sa atin. But Lord, no, sabi ko nga, Lord, please, don't let it happen to us. But we don't know. It might happen. And it is true, pinatunayan doon sa Jensen na maaaring mangyari yung mga bagay na to. At doon natin makikita at matututunan na wala pong permanente dito sa mundo. Na kahit na anong meron ka, na kahit na anong yaman mo, everything will just pass away. Kaya kung meron tayong pinagkakaabalahan na kumakain sa ating pong buhay, no, higit sa ating pong pagbibigay ng buhay sa Diyos, you know what, church? Prioritize God over those things. Above all else, love God and abide in His Word. Ito po yung sinasabi sa atin Sunday after Sunday, that above all else, wala kang ibang mas iibigin kundi ang Diyos. At tayo po ay manatili sa Kanyang mga salita. Because only through Jesus that we will be saved and receive eternal life. Na sa pamamagitan lang ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, makakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Not the life that this world gives, but life abundant in the presence of the Almighty God, and that is forever and ever. What is life here in the world? Maybe we will last 80 years old, some will be 90. Gusto ko umabot ng 100 na malakas pa. We don't know. Pero ang bilis ng panahon, anniversary na ulit natin, kay isang taon, the next year, maybe, I'm 80 years old already. Yung iba, 100 na. 100 na. No? But what is 100 years old compared to eternity? Kung minsan, sobra-sobra nating pinapahalagahan yung bagay natin dito sa mundo at nile-neglect natin ang Panginoong Jesucristo. But what the world can give, no? Yung maibibigay ba ng mundo, kaya nating i-compare sa kayang ibigay ng Diyos sa atin. At yun po yung paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon. Believe in me. Believe in me. Because only through believing in the Lord Jesus Christ, you will receive eternal life in heaven. But one of them, Caiaphas, who was a high priest that year, he said to them, "You know nothing at all." Yan sabi ng high priest. "Nor do you understand that it is better for you," okay, tingnan nyo to, "it is better for you that one man should die for the people, not that the whole nation should perish." He did not say this of his own accord, but being high priest that year, he prophesied that Jesus would die for the nation.
and not for the nation only, but also to gather into one the children of God who are scattered abroad. So from that day on, they made plans to put him to death. Okay, may napansin po kayo? Dito po ay makikita po natin, ito pong mga Pariseo, that they were planning evil to the Lord Jesus Christ by killing him. But never they knew that God will allow it for the good of those whom He called. Okay? Redemption, ito pong pagliligtas ng Diyos, is done through the death of the Lord Jesus Christ. It is the work of God giving His Son on the cross to die as a ransom for all His people. No? Little that they knew na doon po sa kanila pong pagpaplano sa pagpatay sa ating pong Panginoong Jesucristo ay kasama po ito sa plano ng Diyos, ng Kanya pong pagliligtas sa lahat ng mga anak po niya. They meant it for evil, but God meant it for good. No, na kung minsan, may mga nangyayari po sa ating po mga buhay na akala po natin ay hindi po maganda. Maybe we thought that it is not good, but all things work together for our good. Na kaya pala pinahintulot ng Panginoon yung mga nangyayari na ito o yung mga nangyari na ito sa ating mga buhay ay upang mailagay ka ng Diyos doon sa pagkatawag niya sa iyo. Little that you know na yung pong nangyari sa iyo na hindi maganda nung nakaraan, yung pala ang way, yung pala ang daan ng Panginoon para sa iyo na ikaw ay maligtas. Meron pong mga iba na nakikilala nila ang bawat isang mga tao dahil sa mga pangyayari na kahirapan sa kanila pong mga buhay. At kapag ka nangyari na makilala nila itong tao na ito palang tao na ito ang magdadala sa kanila sa paanan ng Diyos. And at the end of the day, ang sasabihin pa natin, buti na lang nangyari to. Yung inaakala kong hindi maganda. Kasi ito palang hindi maganda na ito ay kasama sa plano ng Diyos upang ako ay makatagpo ng kaligtasan mula sa Kanya. We are part of all the people scattered abroad. Yung sinasabi po doon ng noong high priest, no? Scattered abroad. We are part of it. Receiving His grace, receiving His mercy, that though we do not deserve to be with the Lord because of our sins, by the death of Jesus, through faith in Him, that we are sealed and sure of His saving grace. Kaya nga po ang sabi doon sa John chapter 3 verse 16, ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Life eternal comes from believing in the Lord Jesus Christ. Jesus, in verse 54, therefore no longer walked openly among the Jews, but went from there to the region near the wilderness to a town called Ephraim, and there he stayed with the disciples. So yung pong pinuntahan ng ating Panginoong Jesucristo is about 13 miles or 21 kilometers distance from Jerusalem. No? Na noong pagtangkaan na ang ating Panginoong Jesucristo, na siya nga po ay papatayin na ng mga tao, siya po ay lumayo muna sa Jerusalem going to Ephraim. And in verse 55, now that the Passover of the Jews was at hand, and many went up from the country to Jerusalem before the Passover
to purify themselves. So malapit na po yung pong Passover. Sabihin po ninyo, Passover. Yan. Na kung saan, marami pong mga Hudyo, okay, na nagmula doon sa iba't ibang lugar, na umuwi ng Jerusalem para po i-celebrate ito pong piyesta po ng Passover. At ang purpose po ng piyesta po na ito para sa kanila ay para sa paglilinis. Okay, meron po kayong napapansin po rito? Nakatulad din po ng ginagawa po natin. No? Kapag ka, madalas ginagawa, mahal na araw, so sa paniniwala ng marami, magpepenitensya, akit ng Mount Oro, merong mga station po doon, at doon po sila ay magpapahirapan ng kanila pong sarili at sasabihin po doon na ang paniniwala po na the more na pinahihirapan mo yung sarili mo, the more na ikaw ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Now, ano po ba ang Passover? In Hebrew, it is called Pesach. Sabihin po ninyo, Pesach. Okay. It is a Jewish festival na kung saan sineselebrate yung pong exodus from Egypt ng mga Israelites. Okay? So ito pong sineselebrate po na ito ay para pag-aalala po ng mga Israelites from slavery, no? Na for 400 years na sila po ay naging slave sa Egypt. Sineselebrate po nila ito pong Passover na ito dahil ito pong Passover na ito po yung time na ito pong Pharaoh ay inilet go na sila from the bondage. Remember na ilan po ba ang plagues na ginawa ng Panginoon sa Egypt? Ilan pong plagues? Lahat-lahat. Ilan? Ilan po? O yun, 10. Okay, 10 plagues. Okay, so sige po. Ano po yung unang plague? Turning water into blood. Very good. Yan po yung unang plague. Ano ba Tagalog ng plague? Salot. Yung unang salot ay turning water into blood. And the last plague, alam niyo po kung ano yung pong last plague? Ano po yung last plague? Yon, very good. Ang last plague is that yung pong mga firstborn in Egypt, tandaan po ninyo hindi po lang basta kung ang lahi mo ay Egyptian, kundi kapag ka ikaw ay nasa Ehipto at ikaw ay firstborn at madaanan ka ng shadow of death, yan po ang tawag po nila, ikaw ay mamamatay. Yun po yung last plague. Kaya ang nangyari, nagkamatayan po lahat ng mga firstborn, puwera lang po doon sa mga, ano po? Okay. Inutusan ng Panginoon, itong si Moses, na ang sabi po ng Panginoon sa kanya, na ang gawin ninyo, kayo ay magkatay na ang unblemished lamb. Okay? So, dapat unblemished yung pong lamb po na ito, yung tupa. At ang gagawin nyo, yung dugo ng lamb po na ito, ay ipapahid ninyo, yung dugo, yung blood, ay ipapahid ninyo doon sa hamba ng inyong tahanan. Okay? At kapag ka dumaan doon yung pong shadow of death, at nakita niya yung dugo doon sa hamba, yung pong shadow of death will just pass over. Okay? Pass over your house. So, ibig sabihin ng Passover is that lalagpasan yung inyong tahanan once na makita yung pong dugo na nasa hamba ng inyong pintuan. Okay? Merong mga naniwala, of course, the Israelites believe in that. They placed that blood doon po sa doorpost
At yung pong mga Egyptian na hindi mga naniwala, lahat ay nagkandamatay ang kanila pong mga firstborn. Okay? So, yun po ang nangyari is that nung mangyari po yun, the last plague, ito pong Pharaoh ay lumambot na ang kanya pong puso at pinakawalan na po ang mga Israelites mula sa bondage. Ang sabi po ng scholars, about 2 million of them, o biruin nyo, no? About 2 million of Israelites went out from Egypt in the land of Goshen. Umalis po sila, nagmarcha sila doon sa ilang, patungo doon sa promised land. Kaya nga, nagse-celebrate sila ng Passover, okay, para alalahanin yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo or ginawa ng Diyos sa kanila doon sa Egypt, na kung saan it's nothing but a shadow of the Lord Jesus Christ. Pansin po ninyo na yung pong Passover na ito, it is but a shadow, it's just a symbol of the Lord Jesus Christ. Na kung saan there is that blood in that post, okay? And then it will pass over. Now, the Lord Jesus Christ, ang ating Panginoong Hesukristo, ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, ibinigay ang kanyang dugo upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay. Remember, na yung pong mga nasa loob ng bahay, they are not righteous. Hindi dahil sa sila ay righteous, kaya sila ay naka-receive ng Passover. Hindi po. Hindi dahil sa matuwid sila, hindi dahil sa magagaling sila, hindi dahil sa kung ano pa man ang katatayuan nila sa buhay, kundi nag-Passover yung pong shadow of death doon sa kanila pong tahanan because of the blood of the Lamb. And for us, that death, yung pong kamatayan, will pass over our lives sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, na siyang tunay na Passover Lamb. People celebrate feast as pilgrims, and they thought na sila po ay mapopurify sa pamamagitan po nito. Akala nila na sa pamamagitan nung pagse-celebrate ng feast, akala nung marami na sa pamamagitan ng pagpapahirap sa sarili, sila po ay makaka-receive ng purification. But you know, church, genuine purification is only found by faith in the Lord Jesus Christ. Sabihin po ninyo, by faith. Ang sabi po sa Titus chapter 2, verse 13 to 14, waiting for our blessed hope. Okay? Sino po yung ating pong blessed hope? The appearing of the glory of our great God. Great God and our Savior, our Lord Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for Himself. Okay? Nakita po ninyo na siya ang magpo-purify sa lahat ng mga tao for His own possession who are zealous for good works. Ano ang palatandaan na ikaw ay people of God? Ang palatandaan po na ikaw ay people of God is that you are zealous for good works. Na ang nais mo ay merong mabago sa iyo. Na ang nais mo ay gusto mong mamuhay ng may kabutihan sa harapan ng Diyos. Ito po ay palatandaan. Ito po ay bunga ng iyong pagiging tunay na mananampalataya, that you are zealous for good works. And in Acts chapter 15, it says, and God, who knows the heart, bore witness to them by giving them the Holy Spirit just as He did to us.
And He made no distinction between us and them, having cleansed their hearts by what? Paano daw po sabi? By faith. In Acts chapter 15, verse 8 hanggang 9. No? Na sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang ating pong mga puso ay nagkakaroon ng katuwiran or cleansing sa harapan ng Diyos. And in verse 56 to 57, they were looking for Jesus. Itong mga tao, no, hinahanap nila ang Panginoong Jesucristo doon sa feast. They were looking for Jesus and saying to one another as they stood in the temple, "What do you think? That He will not come to the feast at all?" And now the chief priests and the Pharisees had given orders that if anyone knew where He was, he should let them know so that they might arrest Him. Ngayon po, makikita po natin, they are wanting to see Jesus doon po sa feast. Ngayon, hinahanap nila ang ating Panginoong Jesucristo. But right now, He was in Ephraim. Wala doon ang ating pong Panginoon. Na ngayon, ang ating Panginoong Jesucristo that was not around, they are looking for Him. Na hinahanap nila ang Panginoon. But when He is present, nung time na naroon ang Panginoon, they wanted to kill Him. Pagka talaga wala, hinahanap. Kaya wag po kayong mawawala para hindi kayo hahanapin. You know what, church? Nung time na to, hindi nagpakita ang Panginoong Jesucristo dito sa mga tao. The opportunity to respond to Christ, you know what, church? It will not last forever. It will not last forever. Therefore, church, while there is still time, and that is today, believe in Him. Believe in Him. Because a day is coming when Jesus will return, na sa Kanya pong pagbabalik, not as a Savior who offers grace and mercy, but as the righteous judge before whom every person will stand. Now is the day of salvation. Do not delay your response to Him. Hanggat tayo po ay nabubuhay sa biyaya at habag ng Diyos. Hanggat may hininga ka, hanggat may kalakasan ka, hanggat meron kang tamang kaisipan na ikaw ay manampalataya sa Panginoong Jesucristo, sabi doon, manampalataya ka na. Because that opportunity, yung pagtawag ng Panginoon o yung paanyaya ng Panginoon sa bawat isa po sa atin is not forever. It will not last forever. Time will come na sa pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesucristo in His second coming, alam po ninyo, sa pagbabalik po niya, He will not come as a Savior. He will not come to bestow grace para magbigay ng biyaya at habag sa bawat isa. No. But when He come back, sa pagbabalik ng ating Panginoon, darating Siya bilang husgado para sa bawat isa sa atin. Kaya habang may panahon pa, mga kapatid, tayo po ay manampalataya. Amen po? Upang sa pagbabalik ng ating Panginoon, no? Ang tugon po niya sa atin is that, "Well done, my good and faithful servant. Welcome and enjoy the presence of your Master." Parting words. One man died so that many might live. Therefore, come to Jesus in faith and receive His saving grace. Para po sa ating pong huddle question, mga kapatid,
Paano mo maipapakita ang pasasalamat mo sa ginawa ni Kristo sa krus ngayong buong linggo po na ito? Okay? Ngayon na nakita mo kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, na namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan mo, pagbayaran yung mga kasalanan mo. At ikaw, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay tumayo na matuwid sa harapan ng Diyos. Ano ngayon yung maipapakita mo bilang pasasalamat sa ginawa ng Diyos para sa iyo? Amen po? So tayo po ay mag-grouping. Sige po, tayo po ay umuko at tayo po ay manalangin. Father, we thank you for today. Thank you for your word. At salamat sa opportunity na kami po ay nakapagpalakasan sa isa't isa na magkakapatiran sa iyo. Salamat o Diyos at nawa yung pong mga salita na napakinggan po namin ngayong pong umaga ay magsilbing kalakasan po sa aming po mga espiritual na buhay upang sa aming pong paglakad sa buong linggo po na ito ay patuloy kaming ma-remind na hindi po kami nag-iisa. Ikaw ang aming pong kasakasama. We remember as well yung aming pong mga kapatiran na hindi po namin nakasama po ngayon. Nadalangin namin anuman ang kanila pong mga pinagdaraanan. Kayo po, O Diyos, ang patuloy na gumabay sa bawat isa at patuloy na sila po ay maging victorious kasama ka doon sa lahat ng mga situations na kanilang pinagdaraanan. And even, Lord God, sa aming pong mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, dalangin po namin ang kagalingan ng bawat isa, Lord God. We just ask, Father God, patuloy po ninyong abutin ang inyong pong mapagpagaling ng kamay na ang bawat isa upang maibangon po mula sa banig ng karamdaman. Salamat po, O Diyos, sa buong araw po na ito, sa lahat ng mga gagawin po namin. Dalangin po namin ang inyong pong pangunguna at paggabay sa bawat isa, daladala ang blessing na nagmumula po sa inyo patungo sa aming pong mga kanya-kanyang mahal sa buhay. Salamat po, O Diyos, and we give you all the glory and all the honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's just receive these words of benediction. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you and give you His everlasting peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and everyone who loves God will say, Amen and Amen. Palagi po kayo ng Panginoon, mga kapatid.